Mga kabombo, kapiling naman natin sa ating linya ng komunikasyon ang isang financial analyst para tulungan ho tayong i-analisa itong mga sitwasyon na atin hong kinakarap sa kasalukuyan. Nasa linya si Ginoong Rohel Morales at magandang umaga po ang aming pagbati mula po dito sa Bombo Radio Philippines. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hanggayo tayo napapakinggan at napapanood sa Bombo Radio Philippines. Welcome to the program. Yes, thank you so much, Bombo, Dennis, and to your partner, Jaira. Good morning to all of you. Mm. Paano ho sa tingin ninyo nakakaapekto o makakaapekto pa yung patuloy na may usapang kapayapaan pero nananatili pa rin yung tensyon dyan sa gitnang silangan at yung epekto nga yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, and here comes inflation and of course considering yung purchasing power ng atin hong local currency and everything na inyo pong naobserbahan sa mga pagkakataong ito? Well, sanga-sanga talaga, kawing-kawing yung nagiging nanganganak ang concerns natin because of the situation in the Middle East, no? Bagamat may konting pagkaayos sila, the fact is we are still in the clear and present danger. Pagdating sa ekonomiya, obviously ang na-create natin is scarcity. Scarcity in one item na nanganak, lahat na lang may scarce na resources. I'm talking about kakulangan sa supply ng fuel at pag ang supply ay mababa, of course, basic yan, tataas ang presyo. Supply and demand lang naman po yan. Katulad na binalita lang kanina, na pagka wala din supply, nag-create ka ng scarcity sa ibang bagay. Katulad ng mga ngisda natin, hindi na kapamalaot. So nagsasanga-sana sila. So ang impact nito, as you mentioned, is really, we will be expecting na tataas ng hustong inflation. Just last month, 4.1% already ang ating inflation, which is a lot higher than the 2.4% recorded in February. So we expect itong April is going to be a lot more higher than the 4.1%. Of course, ang gobyerno natin probably has some other things that they want to do para lang maibsan. Pero malinaw na malinaw, ang paghina din ng peso is one of the reasons why nagdodoble ang ating concern. Kung dati ang $1 million mo na binabayaran ng 55 million pagdating sa fuel, that becomes 60 million ngayon, na ipapato mo ngayon sa presyo doon sa mga mamimili natin. So nagsasanga-sanga po siya at nagbibigay sa ating mas lalong mabigat na pasanin sa ating mga kababayan. Okay. Sa harap po ditong, meron naman tayong 6.793 trillion na national budget. Sapat po ba yung fiscal discipline ng pamahalaan upang mapanatili yung debt to GDP o yung gross domestic product ratio na mas mababa sa 60% bago yung umabot tayo doon sa taong 2029 sa kumbaga advance na pagtingin dito sa sitwasyon? Napakalaking hamon po para sa ating pamahalaan para ma-maintain yan, yung gap na yan. If you are trying to maintain 60% debt to GDP ratio, ngayon nasa 63% na nga mahigit eh. So, pag-uusapan natin yung budget natin, remember, it still has to be collected. Yung mga nakalagay sa ating GAA, hindi yan hawak-hawak ng gobyerno kaagad. Now, pagka nanghina ang pagtakbo ng ating ekonomiya, walang masyadong domestic activities pagdating sa ekonomiya, it will affect tax collection or revenue collection sa gobyerno. At mauwi tayo sa dagdag na pag-utang. Otherwise, pag hindi natin pinunuan yan sa pamamagitan ng pag-utang either locally or abroad, na mag-trigger ng paglobo lalo nating utang, maglilimahid din at babagal din naman po ang paggastos ng Pilipinas para punuan ang ating economic activities. Remember, inside our GDP, okay, is investment, consumption, and government spending. Pag hindi gumagana investments because walang masyadong naglalabas ng pera, ang consumers walang masyadong pera kasi walang pinagkakakitaan masyado, ang mauwi tayo is aasahan lang natin ang gobyerno para kanyang gawin ang kanyang portion, which is government spending, where ang kanyang resources manggagaling sana sa tax collection. Kung wala, mangungutang yan. So medyo malaking hamon yan para gawing mas mababa sa 60 or even hitting just 60% ang debt to GDP ratio ng ating bayan. Medyo malaking hamon po. Siguro may tanong din itong aking katandem, si Bombo Jaira. Bombo Jai?
Sir, ano naman yung pinakamalaking panganib sa ekonomiya ng Pilipinas ngayong bumaba naman itong growth forecast sa 5.3% at paano ito maiiwasan o mababawasan? Well, makikita natin sa ating mga kababayan yung kumpiyansa ng bawat isa na maglabas ng pera at gumastos, lalo na sa lower and middle income earners. Sila po ang tatamaan dito. Yung mga biyahe mo, sana ng kawing-kawing na oportunidad. Halimbawa, magbiyahe ka sa isang resort or kung saan man dito sa Pilipinas, baka magdalawang isip ka. Dahil nga, unang-una, alam mong paglalaanan mo lang sana yung ibang bagay kumpara dito sa mga luxurious items or spending. So, nagbibigay yan ng pagrenda or pagbagal ng mga pagkilos mo. If that happens, that becomes a risk to the economy. Kasi as one person stops spending at lahat na sumunod na, doon na, sabi ko nga kanina, inside GDP is investment and consumption. Wala na nag-invest, wala na nagko-consume, walang revenue collection ang nakukuha ang gobyerno. So, doon po ay malaking hamon. We have to get back the confidence of our people. And how do we do that? It have to dig deeper kung anong kinalalagyan nila. Ang ating mga kababayan na mga mangingisda, kailangan ng tulong. Totoo ito dito, ang ayuda kailangan. Kailangan bumalik ang sigla nila. Kung hindi na sila pinaputang ng fuel, government has to step in and do something about it para bumalik ang kumpiyansa nila maghanap buhay at hindi na manghina. At tuloy-tuloy na iikot na lang ekonomiya natin. Ang ating mga magsasaka, ang ating mga biyahero na kumukuha ng mga gulay sa mga kanayunan, we have to support them. Otherwise, everybody will be battered. Okay, thank you so much, Sir. Abang Bomba Dennis. Okay, with that, maraming salamat po, Ginoong Morales, sa mga butil ng impormasyon na naibahagi po ninyo sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ng isang financial analyst. At yan ay si Ginoong Rohel Morales, hinggil ho dyan sa usapin ng aspetong pinansyal natin din hong sinasalunga sa mga pagkakataong ito, epekto pa rin ng sigalot dun sa gitnang silangan and of course, yung local factors dito sa ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.